Ang Philippine Truth Commission ng Administrasyong Aquino, ang komisyong inatasang mag-imbestiga sa di umani mga katiwalian ng nakalipas na administrasyon. Pero ang sabi ng Korte Suprema, labag sa konstitusyon ang Executive Order No. 1 ni Pangulong Noynoy Aquino na siyang lumikha sa komisyon. Magkakaiba raw ng dahilan ng mga justices na sang-ayon sa pagbuo ng Truth Commission. Pero ang mayorya ng Supreme Court en banc natutol dito. May iisang pinupunto. Labag daw sa Equal Protection Clause ng Saligang Batas, ang EO No. 1. Among all the past administration, EO1 singles out for investigation the reports of graft and corruption in the administration of President Gloria Macapagal-Arroyo. 10 sa 15 maestrado ng kataas-taasang hukuman ang bumotong unconstitutional ang EO No. 1, kabilang na si Chief Justice Renato Corona. Lahat sila, appointee ni dating Pangulong Gloria Arroyo. 5 naman sa kanila ang pumabor dito. Lahat din sila Arroyo appointee, maliban kay Justice Maria Lourdes Sereno. This means that I think the justices resolved the case according to what they view is correct based on the law and the evidence. Dismayado ang palasyo sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sa halip na mapadali, mahihirapan daw ang Administrasyong Aquino sa kampanya nito kontra korupsyon, partikular ang laban sa mga anomalya nung nakarang administrasyon. It's unfortunate it will set back our efforts at reform and accountability, and in fact that's one of the reasons why we were elected. We will be exploring our options, and at the meantime we will be exploring our options for now. Ang Truth Commission, pag-aaralan daw na amyenda ng EO No. 1 at palawigin ang saklaw ng tungkulin ito. Ang mandate ng Truth Commission na tingnan lang, imbestigahin, hindi lang po yung graft and corruption cases during the GMA administration, but also cases even before 2001. Maaaring pong i-amend ng Pangulo po yung EO No. 1. Tagumpay naman kung ituring ng kaalyado ni Congresswoman Gloria Arroyo na si House Minority Leader Edsel Lagman ang pagbasura sa EO No. 1, sabay pahaging sa Administrasyong Aquino. She congratulated the petitioners for filing this case, but to my mind, she did not say anything more. Hindi lang palagay ko ang mga advisors ng Pangulo ang sablay dito, ngunit yung mga pumirma sa executive order ay sablay din. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Kaugnay po ng balitang yan, makakasap natin live sa studio si House Minority Leader Edsel Lagman. Congressman Lagman, good morning. Good morning, Igan. Sa tingin nyo, bakit nakita po ng Korte Suprema na unconstitutional itong EO1 na bumubuo po sa Truth Commission? Sapagkat sa simula pa't maliwanag na ang paglikha ng Truth Commission ay labag sa saligang batas. Unang-una, inagaw ng Pangulo ang karapatan ng Kongreso na lumikha at maglagay ng pundo sa isang public office. Pangalawa, ito ay dinuplicate o sinopercede, binaliwala ang jurisdiksyon ng ombudsman na siya ang may mandato sa ilalim ng saligang batas mag-imbestiga at mag-prosecute ng mga opisyales na may katiwalian sa gobyerno. Opo. At pangatlo, ito naman ay linabag ang probisyon ng saligang batas ng Equal Protection Clause na hindi kailangan ilagay sa pag-aapi o diskriminasyon o unequal treatment ang ating mga mamamayan. Pero sa tingin nyo, naging patas ang Korte Suprema rito sa kanilang naging desisyon na Congressman? Mali ang appreciation na sapagkat karamihan o 14 ay appointees ng dating Pangulo, Okay. ay Personal, beholden sila at sila ang magdidesisyon hindi laban sa Pangulo, Okay. dating Pangulo. Sapagkat marami ng asunto, even during the incumbency ni GMA, na talo ang Pangulo, ang dating Pangulo sa Korte Suprema. Ang katunayan nga, dito sa desisyon na to, 4 ang nag-dissent. At ang sabi ng dissenters ay constitutional and truth commission. Sa palagay ko, this case, and definitely, this case was decided on the merits sapagkat sa simula pa lamang, klarong-klaro na unconstitutional ang ginawa ng Malacanang. Okay, makikisama po sa ating usapan si live din po sa studio si Solicitor General Joel Cadiz.
Solicitor General Gales, good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Igan, Opo. at sa ating mga nanonood sa iyong magandang programa. Okay, automatiko naman po magpa-file po ang palasyo ng petisyon o motion for reconsideration dito, Solicitor. Yes, we will do that, Igan. Opo. And we are confident about the strength of our case. And we hope that upon second look by the Supreme Court, that the truth and the right one will prevail. Okay, aamyandahan mo ba yung EO number 1 dahil nakita ko ng Supreme Court na parang si Pangulong Arroyo lang po ang target nito. Ngayon po parang pati na yung iba pong administrasyon na nagdaan, iimbisigahan na rin po. Tama ho ba, Solgen? Alam mo, Igan, ito'y napakaliwanag. Wala pong violation ng Equal Protection Clause. Ang talagang iniimbestiga ng incumbent president ay yung immediate past president dahil it affects the way he governs. In fact, noon pong oral arguments, natanong po ako dyan, bakit hindi nyo sinama yung ibang mga pangulo? So, ang sabi ko, hanggang kanino tayo? Yun po ang sagot ko. Kay Erap, kay Ramos, kay Cory Aquino, kay Ferdinand Marcos, kay Diosdado Macapagal, kay Carlos Garcia, kay Ramon Magsaysay. Okay, paurong na ho ng paurong. Tumigil po ako kay Ramon Magsaysay dahil kalahati pa lang po yung na-enumerate ko. Pero ang punto po dito, tingnan po natin. Si Gloria Arroyo, inimbestiga si Erap. Si Erap, inimbestiga si Ramos. Dun sa Centennial Expo sa Clark. Opo. At si Cory Aquino, inimbestiga si President Marcos. So ang hindi lang po na-imbestiga si Cory dahil wala silang masabi kay Cory. So ganun po yan. Consistent, upheld by the Supreme Court. Okay. At ito po, nagtataka ako kung bakit sinabi na may violation ng Equal Protection Pero Clause. tuloy yung pag-amyenda na yan, Attorney. No, because itong Hindi rin. EO1 na ito ay tama sa lahat ng salita, tama sa lahat ng pahina, tama sa lahat ng sinasabi. O kasi yun ang sabi ng tagapagsalita ng Truth Commission. Okay, Congressman, anong reaction po? Yung pag-amyenda ho ba, mauhubaran yung unconstitutionality nitong EO1 na ito? Yung unconstitutionality ng Truth Commission o ng Executive Order number 1 ay masyadong basic. At yan ay hindi pwedeng malunasan sa amendment na gagawin nila. Sapagkat unang-una, ang karapatan lumikha ng